Si Undersecretary Claire Castro. The funniest woman in the Philippines today. Sabi niya, eto, kayo nang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Sabi niya, wala daw katotohanan. Sabi niya, ayaw niya. So yan po ay ating pinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Salamat. Sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi daw siya, hindi daw siyang nasa likuran. Ayun. At hindi niya itutulak ang pagtanggal kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Dapat bang paniwalaan ang sinasabi? Kayo maghusga. Anyway, yan ito. Meron daw kasi, talaga daw ngayong araw na ito ay nagsalita ang opisyal na tagapagsalita ng ating Pangulo. Yung paborito mo, best friend mo. Talaga? Yan. Si Undersecretary Claire Castro. The funniest woman in the Philippines today. Talo pa niya si Ay de las Alas, si Vice Ganda. Maganda naman yun. Si Attorney. Oo naman, maganda. Pati yung mga damit niya, di ba? Parang pareho yata sila ng couturier ni ni Jinky Luisto. Diba? Mahilig sila sa Maria Clara. Di ba? Kasi, sabi niya, eto, kayo nang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Sabi niya, wala daw katotohanan. Absolutely. As in, absolutely. Ang alin? Absolutely. Absolutely nga. Absolutely walang katotohanan ang mga kumakalat na balitang ang Pangulo daw ay tinutulak. Hindi tinutulak. Baka kung ano na naman sabihin nyo, pinagbibintangan natin yung Pangulo, nagtutulak Tinutulak yung impeachment. Hindi po kung ano kayo naman, baka kung ano sabihin nyo, tinutulak ang impeachment ni VP Sara. Hindi. At Mariin. Mariin. Opo, sabi niya, ayaw niya. Ayaw. Kita mo kung gaano katiin. Hindi. Yan. Mariin niyang itinatanggi. Ang ganong akusasyon. Yan. Stop na yan, stop. Sabi nila. Hindi, meron pa siyang isang tinatangging Mariin. Pakita mo kung gaano kadiin. Yun! Ganong kadiin. Tayong tayong nagtitiris ng lisa. Okay, nagkarapatan. Nadurog na. Ano pa? Tinatanggi rin niya na ang administrasyong ito ay kumpiyansa na matatanggal sa pwesto si Sara Duterte. Siyempre, paano mas masasabi yan pagkatapos yung resulta ng eleksyon, di ba? Sabi niya, there is no talk whatsoever about being certain she'll be removed from office. That kind of speculation is simply not true. Fake news na naman. Fake news daw. Huwag daw kayong maniwala. Hindi daw totoo ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Yung mga chismis lang daw yon na gusto ni Pangulong Marcos. Intrigero at intrigera. Marami yan. Mga intriga nyo. Pero, ito lang ang mabigat doon. Diba sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi daw siyang nasa likuran. Ayun. At hindi niya itutulak ang pagtanggal kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Di ba? Ngunit, eto, dapat bang paniwalaan ang sinasabi? Kayo maghusga sapagkat, kita nyo noong March 13, 2024, noong nakipagtagpo si Pangulong Marcos kay German Chancellor Olaf Scholz. Kasi di bang German guttural naman. Kung ang French nasal, yung sa ilong lumalabas, ang German ay yung parang dumadahak Opo. Olaf Scholz. Ganun yun Olaf Scholz.
Yan, oo. Kaya huwag mong gagawin yun kung may plema ka. Oo, delikado. Talsik sa mukha nung kausap mo yung plema mo. Uy. Pakahalay. Excuse us. Sabi niya, yung German Chancellor, yun ang parang presidente nila roon. Okay. Yun ang head of government, yung Chancellor. Sinabi niya daw, ayon dito, eto, government news to. Presidential Communications Office ang nagpahayag nito. Okay. Sinabi niya kay Skoll na ang ICC daw ay walang jurisdiction sa Pilipinas sapagkat gumagana naman daw ang ating justice system. Ayun. At hindi sila papayag na manghimasok ang ICC sa ating mga kaso rito. Yes, napakinggan ko yun. Oo, mali daw ang panghihimasok ng ICC. Opo. Sabi niya nung March 2024. Sabi niya, hindi namin matatanggap na may ibang korte sa labas ng bansa na mag-uutos sa ating mga pulis Yun. na sila ay mag-imbestiga. Okay. Hindi na pwedeng utusan ng kahit sinong banyagang hukuman ng ating pulis na mag-imbestiga o mag-aresto. Kasi hindi namin kailangan kayo, sabi ni Pangulong Marcos sa ICC. That time. Noong 2024 yun, anong that ginawa? time. Di ba, pinaaresto si Duterte dahil ginagalang daw nila yung ICC warrant. Ibig sabihin, bumaliktad. may jurisdiction daw. Kaya dapat bang paniwalaan si Pangulong Marcos? My goodness. Nang sabihin niya na hindi niya pakikialaman yung pag-impeach kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. Kaya naman husga base sa mga dating ikinikilos ng Pangulo. Pero kung siya attorney, ay kapanipaniwala. nakalimutan lang yan. Oo, eto. Sabi ni Dorina Rojas, di daw niya tinutulak, hinihila niya pa. Sabi niyo Maris G. Ibabatiin ko lang to ang dami pa natin. Actually, yung isa hindi ko na gagamitin yung isang issue kasi nahihiya naman ako rito. Si Dino Buan, ikaw bawal sa atin yan. Grabe kayo Jason, Magdaleno Boy Palacol, good morning attorney. Bumababa foreign direct investment, yun nga po ang topic natin. Wala nang maniniwala sa pinagsasabi ng administrasyon, sabi ni Sweet Vice Matt Jacob Santiago. Attorney Topacio, mahal mo ba si Trillanes? Kabunyan 7, Malacanang, laban o bawi daw. Irene, Team Bluetooth from Hong Kong, listening while working. Sana naman ang listening while working nyo hindi kayo nag-ooperate ng mga hindi kayo nag-oopera sa pasyente. Delikado yun. Delikado yun Baka imbis na palabas naipasok. O kayo tumutulay sa alambre, mahirap po yun. Mahulog kayo niyan. Gerald Calzado, nandito, rakiterang OFW, fake news daw si Auntie Claire. Calgary, si Santia. Duran Kev, watching from Saipan. Lily Antipuesto, nandito rin. Gilbert Ersando from Korea. Iyan. Actually, excited na po ako sa mga issue nyo. Si Papa G naman sa San Jose Negros Oriental, may kababayan ni Congressman Teves Are. Dodi, happy mga viewers ng show nyo. Shout out, watching from Las Vegas, si Joseph Angulo. Maricharis Vlog, shout out po. Attorney Topacio, watching from Singapore. Yahoy. Si Pamaru Sugunovia, yung nabanggit na natin yan sa Japan. Si Opo. Julie Donaire, Cyprus, yan. Hello. Yan, napakarami. Sige lang. Sabi ni Tauro 71, attorney, nag-uusap. Teka, nawala. Punta tayo sa dulo. Nawala. Help. Hello, Attorney Peralta. Yan. Ibatiin muna natin si Michael Opo. Guy habang hinahanap natin ito. At hello din kay Attorney Macnil Rante. Si Ayan. Boss Edgard. Boss Edgard. Yan, sige lang. Hindi ko Good mahanap health. ang Yan. mga bate. Hello din sa aking sister, Ate Josie Volumento and Company. Yan, Oo, sa lahat si ng mga William. taga Bulacan. William Gatchalian. Ayan. Si Rolly Mende Tomas. Yan. Opo. Sa Tika Tirso, Kachek Talay. Opo, yan. Alex Cruz, Louie Natscambo, Richard Mabuhay Chuateco. kayo. Yan. Ayan. Si Andrew Tan, William Gatchalian, Willie Keng. Yan. Hello Estela sa Camacho, inyo. nandito. Lydia Labanja. Kuko ni Rizal, Jimmy Paredes time, nakakatawa ka talaga, attorney. Eto sabi ni Tauros, naputol kanina, attorney, nag-uusap kami mga OFW at sa isip namin, kahit anong analysis and assessment ng mga ginagawa sa impeachment ni Inday Sara, tiyak ang usapin, billions dahil political career ang nakataya, right? Ay natatandaan ko tuloy yung impeachment ni
CJ Corona, Chief Justice Corona, di ba? May nagsasabi, hindi ko sinasabing totoo ha. May nagsasabi nagkalagayan daw. O di ba ano nangyari pagkatapos nakakulong si Enrile, nakakulong si Bong, nakakulong si Jinggoy. Nagkasunod-sunod na. Dahil sa mga pidap-pidap na yan di ba? Alam nyo, talagang mahirap yang ganyan. Sana hindi na mangyari yan na magtangka na indirectly manuhol ang gobyerno in the form of government projects. Yeah. Sana wag naman. Right. Hayaan nyo na ang mga senators, judges ang maghusga dyan. Tama Kasi yan. Sa totoo lang, sa opinion ko lang, wala kakwenta-kwenta yung ginawa ni Duterte. Tama yan. Alam nyo, kung kahit anong ganda ng prosecutor, di ba napakaganda ni Laila de Lima, kahit ang ganda ng prosecutor, kung pangit, yung impeachment, yung articles, walang mangyayari. Di ba? Opo. Kung pangit yung prosecutor, lalong malang mangyayari. Hindi ko sinasabi sa de Lima, yun lang kung. Oo, sinabi ko na nga, maganda siya eh. Kaya nga, patay na patay sa kanya si Ronnie Dayo, magkandarapa eh. Lalo na, inutugis na magkandarapang tumakbo.